Elepanteng pangarap lumipad. Sa gitna ng malawak at luntiang Savannah Hills, may isang batang elepante na nangangalang Bogart. Mabait at malaki ang pangarap. Hindi lang basta pangarap, pangarap na makalipad. Oo, tama ang narinig mo. Isang elepanteng lumilipad. At lahat ng ito ay nagsimula dahil naiinggit siya sa kanyang kaibigan, isang maliit at makulit na ibon na si Tito. Araw-araw, si Tito ay masayang lumilipad sa ibabaw ni Bogart. Minsan pa, para mang-asar, gumagawa pa si Tito ng mga loop at zigzag. Si Bogart naman, abot langit ang ngisi, pero abot dagit din ang inggit. Bakit siya nakakalipad at ako hindi? Hindi ba dapat ako din? Iyan ang tanong ng munting puso ni Bogart. Isang umaga, nagpasya si Bogart na subukan. Huminga siya ng malalim, pumwesto sa gilid ng burol, tumakbo ng ubod ng beles, at Pogs! Ang saging, wasak! Ang mga unggoy, galit! Si Bogart, nakasmile pa rin. Hindi pa siya tumigil. Sinubukan niyang gumamit ng payong, nahila siya ng hangin at lumipad. Pababa siya putikan. Gumawa ng pakpak gamit ang dahon. Kaso, napunit ang mga dahon. Sumabit sa lobo, pero umangat lang ang lobo, hindi siya. At bawat bagsak, tawa lang si Bogart, but deep inside, may kirot. Isang gabi, habang nakatingin sa bituin si Bogart, napabuntong hinga siya. Bakit lahat kaya ni Tito, pero ako hindi? Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang imposible ng pangarap niya. Dito niya nakausap si Huki, ang pinakamatandang elepante sa buong Savannah, matalino at kalmado. Sabi ni Huki, Bogart, hindi lahat ng nakikita mo sa iba ay dapat sa'yo. Ang ibon ay para sa langit. Ang elepante ay para sa lupa. Pero may bagay ka na kaya mong gawin na hindi kaya ng kahit sinong ibon. Napaisip si Bogart, ano nga bang meron siya? Isinama ni Huki si Bogart upang makita ang mga bagay na nagagawa lamang ng isang elepante. Ang pag-angat ng mabibigat na puno. Ang paglikha ng daanan gamit ang lakas. Ang pagtulong sa mga hayop kapag may panganib. Dahan-dahang naliwanagan si Bogart. Isang tanghali, dumating ang matinding problema. May sunog sa malayong bahagi ng Savannah. Nakulong ang maliliit na hayop. Hindi kayang liparin ni Tito ang lahat para iligtas sila. Hindi kayang buhatin ng mga unggoy. Hindi kayang lapitan ng mga zebra. Pero may isang hayop na may lakas, tapang at malaking puso. Bogart. Ginamit niya ang kanyang lakas upang tanggalin ang mga hadlang. Binuhat niya ang mga maliliit na hayop
palayo sa apoy. Nagwisik siya ng tubig gamit ang kanyang trunk. Unti-unting napigilan ang sunog. Ligtas ang lahat dahil kay Bogard. Matapos ang panganib, nagtipon ang lahat ng hayop. Masaya silang muling nagsama-sama. Nagpasalamat sila kay Bogart. Si Tito ay lumipad sa paligid niya sa tuwa. Ngumiti si Bogard ng may pagmamataas. Hindi man siya nakalipad, naging bayani siya. At doon niya tunay na naramdaman ang kanyang halaga. Kinabukasan, habang nakaupo si Bogard at Tito sa burol, tumingin si Bogard sa langit. Hindi na siya naiinggit. Ngayon, masaya na siya dahil napagtanto niyang hindi man siya panglangit, pero siya ang haligi ng lupa. At iyon ang mas mahalaga. At dito nagtatapos ang kwento ng elepanteng nangarap lumipad. Tandaan, hindi lahat ng kayang gawin ng iba ay kaya mo. At hindi rin lahat ng kaya mo ay kaya nilang gawin. Si Bogart ay natutong tanggapin ang sarili. At doon niya natagpuan ang pinakamahalagang bagay, pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa kakayahan.